umuulan. Kaya kakaunti tayo. Anyway, magandang umaga sa ating lahat. Purihin ang Diyos sapagkat tayo ay nakakadalawang linggo na sa araw ng September. Kaya, wishing you a advance Merry Christmas! O, yung regalo natin dyan, ipon-ipunin. Okay, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Tayo po ay pumikit. Damihin po natin ang ating pagsamba sa Panginoon upang nang sa gayon ang ating Diyos sa pinaglilingkuran ay malugod sa atin. Hallelujah! Purihin ka aming Diyos Ama. Mabanal na nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Pasalamatan ka sa pribilehiyo na kami ay makagawa sa kaharian mo. Salamat sa buhay na punong-puno ng pag-asa. Sa araw-araw na kami ay pinapakain mo, salamat po Panginoon. Kung kaya't kami ay nananatiling malakas, masigla, at nagtatamo lagi ng pagtatagumpay sa bawat pinaplano namin dahil ikaw po ang nagbibigay sa amin, O Diyos ng katagumpayan. Kaya marapatin mong linisin kami ng iyong banal na dugo upang hindi kami mapakialaman ng kaaway sa aming pananambahan sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Punin mo po, O Diyos, ang lugar na ito ng iyong presensya na siya namin kailangan upang mapuspos kami ng kagalakan sa pagpupuri, pag-aawitan. At nawa, kami naman ay maghatid ng kasiyahan sa iyo sa pamamagitan ng aming katawan, kaluluwa at espiritu. Linisin mo sapagkat ito ay iyong binanal. Tangi naming handog kasabay ng bunga ng aming mga pagpinagpaguran at ito naman ay sa tulong mo rin, O Diyos. Bigyan mo kami ng tengang marunong makinig at maunawaan sa iyahatid ng iyong lingkod na mensahe upang kami ay makatugon sa iyong kalooban, lalo na po sa magulong kapaligirang ito upang hindi kami magulumihanan sapagkat ikaw ay sumasa amin. Nawa, iba yung pagpapala ang ibuhos mo sa aming kantungan, Panginoon. Ngayon, dahil inihanda mo na ito sa amin, bago pa man namin ibuka ang aming mga labi sa pananalangin. Salamat po, Panginoon, sa kagalingang pisikal, espiritual, pinansyal. Salamat po sa mga walang trabaho na pagkakaluban mo, sa kabuhayan po, Panginoon. Lubos rin kami nagpapasalamat dahil kinuha mo na ang lahat ng aming mga pasanin, kung kaya't malaya kaming makakaawit, malaya kami makakasayaw, malaya kami makakaindak, malaya kami makakasigaw ng hallelujah! Ang lahat ay magsabi ng amen! Hallelujah! Amen. Papuri po sa ating Diyos. Amen. Pwede po ba na sa pagbati natin sa mga katabi natin ngayon ay lakipan natin ng matamis na ngiti. Dahil bagamat umuulan, ay ang araw na ito'y pinagkaloob sa atin ng ating Diyos, tayo ay magalak na purihin siya, pasalamatan natin siya sa araw na ito. At yan, habang umaakit pa po ang ating mga kapatiran para sa ating second service, meron po akong gustong i-share na kwento sa inyo. Nung last Sunday po kasi ng August, yung Bring a Friend Sunday po natin. Nandito po ako noon at nakinig po ako sa testimonies ng ilan sa mga kapatiran natin. And after that po, nag-groupings kami dito sa baba. And sabi po nung isa sa mga nag-a-attend dito sa church natin ng 4Ps, kung hindi nyo pa po alam, meron pong mga kinakandak dito sa church natin na mga teachings para sa mga
recipients po ng 4Ps from the government, meron siyang kinukwento na sobrang nakaka-relate daw siya dun sa testimony ng isa sa mga kapatiran po natin na nag-testify dito. So, ang takeaway ko po doon, kahit pala nagkukwento lang tayo ng stories natin, nakakapag-minister tayo sa buhay ng iba, nagiging saksi tayo kung gaano kabuti ang Panginoon, hindi po ba? Amen. Kaya po, excited po ako na purihin ang ating Diyos na sa simpleng bagay, yung mga simpleng bagay lang na gano'n, no, kayang gawin ng ating Diyos to a blessing. Hindi lang para sa atin, kundi para rin sa ibang tao. And, bago po tayo mag-start ng ating pananambahan, I just wanted to read Psalms 150 verse 6. Ang sabi po dito, hindi po siya nakabukas sa cellphone ko, pero ang sabi po doon, let everything that has breath praise the Lord. Pwede po bang pakicheck yung mga katabi nyo? Check nyo po, humihinga po ba yan? May hininga po ba yan? Oy, mukhang meron po tayong hiningang lahat. Kaya po ang lahat ay magpuri sa ating Panginoon sa umagang ito. Let us all raise our hallelujah sa ating Panginoon. Hallelujah! The presence of my enemies. Come on, let's praise the hallelujah. Praise the hallelujah. Louder than the unbelief. Minsan pa, let's raise the hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of a storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Minsan pa po, let us raise our hallelujahs. I raise a hallelujah In the presence of my enemies. with every song my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief, louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. Let's raise a hallelujah. Raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of a storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. More minsan pa po, let's raise our hallelujahs. I raise a hallelujah with everything inside of me, with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch in darkness see. I raise a hallelujah.
Sing a little louder, sing a little louder, sing a little louder, sing a little louder. Come on, let's sing a little louder. Sing a little louder, sing a little louder, sing a little louder, sing a little louder. Presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief, sing a little louder. Happiness and melody, sing a little louder. Comes to fight for me, sing a little louder. Come on, let's sing a little louder. Praise our God louder than the unbelief. My enemies and melodies, sing a little louder. Comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the song. Louder and louder, you gotta hear my praises. Hallelujah. Open our eyes. There is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Out from the ashes, open our eyes. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Raise a hallelujah. Raise a hallelujah. Raise a hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. Lord, we cannot wait for the day na sama-sama kami magpupuri, Panginoon, sa iyo. Lord, lahat ng lahi, lahat ng mga bayan, O Diyos, lahat ng tribo, Diyos, nagpupuri sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah! Sama-sama po tayong uminda, umawit sa ating Panginoon as if nasa heaven na tayo ngayon. Let's give yung best na worship natin sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Every time I see your glory, every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the
our God. Every child sing praise, Lord, honor and strength unto our God, unto our God. The matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing, hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, let's sing, hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. There is no one like our God. Come on, let's declare. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. 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 There is no one like our God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is hallelujah. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing, hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 Hallelujah. Hallelujah. We sing of your love, Panginoon. We declare your goodness sa aming buhay, Panginoon, and we speak your name, Panginoon, over all your creations, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng maaari naming pagdaanan in everything, we speak Jesus, oh God. We declare your majesty, Panginoon, yung kadakilaan mo, Panginoon, sa amin. Hallelujah. We praise your name. I just wanna speak the name of Jesus over heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name
darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name. Jesus, come on, let's shout the name of Jesus. Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, come on, let's praise the Lord. Your name is power, your name is healing, your name is love. Hallelujah. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Minsan pa, let's shout the name of Jesus wherever we are. Nasaan man tayong dako, let us all shout the name of Jesus, for He alone is powerful. Hallelujah. Hallelujah. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for
give our best worship sa ating Panginoon. For He alone is powerful, He alone is great, and He alone deserves our praises. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, O God. Salamat, Panginoon, Lord. Walang paglagyan, Panginoon, ang aming nag-uumapaw, O Diyos, na pag-ibig, Panginoon, sa iyo, and yung pagpupuri namin na sa iyo lamang, O Diyos. We worship you alone, O God. Hallelujah. We worship you in spirit and in truth, Panginoon. And we declare the power of your name sa aming kalagitnaan, O God. Your name is powerful, O God. Jesus! Hallelujah! Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng aming papuri, lahat ng aming pasasalamat, lahat ng aming pagsamba, pagkat ikaw lamang ang karapat-dapat ng lahat ng ito, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat sa iyo muli, O Diyos. Sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen. Maaari na po tayo makaupo sa presensya ng ating Napakabuti po ng Panginoon. Amen? Ano man po yung challenge na meron tayo, walang-wala po yun sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Amen? Napakabuti po ng Panginoon. Pwede po bang pakitingnan ng inyong katabi ngayon? Or yung nasa harapan po ninyo? Nakita niyo na po ba? Pwede ninitian niyo po ba ang inyong katabi? Yan. Yan po ang katunayan ng katagumpayan ng Panginoon ngayong araw na to. Amen? Dahil yung katabi niyo po ay nandito, ibig sabihin, nagtagumpay ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen po ba? Amen. And so, as we give our tithes and offering, mapuno po tayo ng pagpapasalamat, knowing that all of these things ay mula sa Panginoon. Amen po? Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, we declare there is power in your name. At kami po, Panginoon, ay katunayan ng inyong kapangyarihan, higit sa lahat ng inyo pong pag-ibig. Salamat, Lord, that we have you sa aming pong mga buhay nang ikaw po ay tanggapin namin bilang aming tagapagligtas at Diyos ng aming pong mga buhay. Kaya nga po, Diyos, sa umagang ito, buong puso po naming ibinagkakaloob sa iyo ang bunga po ng aming pong mga trabaho, negosyo, Panginoon. Lahat-lahat ng ito, Panginoon, ay ini-offer namin sa iyo ng may buong pagpapasalamat, Panginoon. At dinideklara namin na wala po kaming kayang gawin kung kami po ay hiwalay sa iyo. Kaya salamat, Lord, for your faithfulness in our lives. At dinideklara namin, Panginoon, na patuloy na ang iyong pagpapala ay dadaloy sa aming kalagitnaan, sa aming pong mga buhay, at patuloy po kaming sasamba sa iyo, Father God. And Lord, as we have sung, Panginoon, yung song kanina, Panginoon, we declare healing, Panginoon, para sa mga kapatid namin na may karamdaman ngayon, Father God. And we speak specially, Father God, for healing kay Brother Willie, Panginoon. And just reach out your hands, Panginoon, sa kanya while ngayon po ay nasa hospital siya. Salamat po
Salamat at inaangkin namin ng kagalingan dahil ikaw ang nangako, Panginoon. And those brothers and sisters ngayon, Panginoon, na hindi po namin alam ang specific na kalagayan ng kalusugan, we pray for their healing as well, Panginoon. Ikaw pong aming dakilang manggagamot, Panginoon. Wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang may-ari ng aming buhay, kaya kami sa iyo ay patuloy na nagtitiwala. Salamat, Lord. Napakabuti mo at walang katumbas at walang hihigit sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat for reminding us, Father God, you are a good, good God, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin. Sa iyo po ang lahat ng luwalhati pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maaari po natin ipagkaloob ang ating pong tithes and offering sa ating pong mga usher at sa mga patuloy po na nagbibigay through our BDO account. Please do not forget to inform our office kung saan po allocated yung ating pong mga giving para po mailaan po natin sa tamang mga bagay. Ayan. At bago po tayo makarinig ng mensahe ngayong umaga ay may paalala lang po para sa lahat ng mga kabataan. Ang inyo pong youth fellowship will be next Sunday, tama ba? September 21, sa inyo pong series na Fruit of the Spirit, ang inyo pong topic ay gentleness. So, pwede bang pumulakpak lahat ng mga kabataan na nandito? Yung mga hindi pumalakpak, lola na po yan. Joke lang. Inaasar ko lang yung mga nasa taas kasi parang busy sila doon eh. Ayan. So, wag po kayong umabsent, no? Take this time to attend our youth service. And of course, malapit na po, October 28 to 31, ang PGL number 24. So tayo po ang host church. So as of today, meron po tayo enlisted na 24 candidates. So kung hindi pa po kayo nakakapag-attend ng Philippine Glow of Love, pero tapos na po kayo ng Encounter God or Grace Encounter. Hindi ko ba perfect talaga yun, no? Or Grace Encounter. Pero hindi pa po kayo naka-attend. Please contact po inyong pong D-Group Leader para po masama po kayo sa list ng participants. Yan. That will be on October 28 para po may time pa po kayo para mag-leave. Yan. And of course, patuloy po nating sinusuportahan ang gawain ng Panginoon sa ating pong Nasugbu Community Church. Kaya tinatawagan ko po si Ate Tin para sa mahalagang announcement. Thank you, Dan. Good morning po. Sobrang excited po akong mag-announce ngayon sa isang opportunity for all of us to participate. Yan. So, magkakaroon po tayo ng local missions. Excited ba kayo? This is in line with our missions month. So basahin ko muna sa nasabi ng Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Yan. So ang napili po nating lugar ng pag-e-extenda ng mission ay walang iba kundi Nasugbu. So 3 years na po existing ang church, pero yung nearby po nun, kailangan natin i-saturate. So kung yung mismong church, sa Jerusalem, lalabas na po tayo ng kaunti. Pupunta na tayo sa Judea niya. Excited ba kayo? Yan, so come and let us reach out people nearby CTTP Nasugbu. Next po. So ito yung detalye. So magkakaroon siya ng 2 activity. Una, yung community outreach, which is going to be on September 20. Pakimark po yung mga calendars nyo, ha. So ito po ay visitation to parents of CTTP Nasugbu Sunday Schoolers. Kasi po, kung kayo po ay napunta na doon, napakadami po doon mga bata. At yung mga bata pong yan, ang parents po nila ay hindi po nag-church. So usually po, ang ginagawa natin para ma-reach out nila, we have to visit them. Yan. Kaya doon po sa may mga oras sa September 20, sana po you make yourselves available. Pwede po kayong mag-join dyan. Magpapalista lang tayo. Ang manguna po dyan sa visitation ay si Pastora Minda. Okay. So yun po yung una. Pangalawa namang opportunity for all of us.
We call it Community Outreach 2. That's going to be on September 27 and September 28. So isa po siyang Sabado at saka isa po siyang Linggo. Pero hindi po siya uwian. Magsistay in na po doon para kinabukasan ay ituloy-tuloy na po natin yung activity natin. So sa September 27 po, magkakaroon po dyan ng saturation evangelism kung saan isasaturate po natin yung mga kapitbahay ng church. Yan, para at least sila rin po ay makakilala sa Panginoon. At magkakaroon tayo dito ng fellowship kung saan yung mga parents nung visitation natin noong September 20 ay invite natin para sa isang family fellowship. Yan. And then, meron pong mga community service. So yung community service na to, we hope that this would be an opportunity for them to enjoy. So kung meron po tayo ditong talento, skills, tayo po ay nagugupit ng buhok, nagme-makeup, kung tayo po ay nag-foot spa, or kung ano pa po yung pwede nating ma-share na serbisyo, masahe. Yan. Doon sa mga kapatiran na dadalo, please po, mag-volunteer po kayo. Magpalista po kayo either sa akin o kay Pastora Luz. Sabihin nyo lang, I want to commit. Yan po. So, magkakaroon din po doon ng livelihood training. Kung meron po kayong alam na ituro, paggawa ng longganisa, paggawa ng mga sabon, yan. Welcome na welcome po kayo para at least may kabuhayan din po yung ating mga marireach out doon. And then, tuloy-tuloy na yan hanggang sa Sunday. Sa Sunday po ay magkakaroon ng training on evangelism. Mahalaga po yun para sila rin mismo, meron silang kapasidad na mag-share ng gospel. Yung mga members po ang tuturuan doon. And then, yung Bring a Friend Sunday na ginagawa natin dito, we will also do that so that yung lahat po ng mga na-invite, ng mga kapitbahay, and even yung mga parents, ay pagsama-samahin po natin yan siya sa Sunday for a Bring a Friend Sunday. Tuloy-tuloy po yan sa service po. And then, after that po, may konti tayong celebration. So, sana po ay wag niyo pong ma-miss ang opportunity na to. Ang kailangan po natin ay mga volunteer, pwede pong in-kind. May mga used clothes kayo. Kung gusto nyong may pamimigay ng mga groceries, kung sobra-sobra sa tingin niyo yung mga grocery niyo sa inyo, sabihan niyo lang po kami at dalhin niyo dito sa church para ibalot natin yan ulit at pamimigay natin sa kanila. Ito pong activity na to ay opportunity para sa lahat para magawa po natin yung Great Commission. So sana po, wag po kayong magpapahuli. Sana ang bawat isa sa atin, merong parte. Kasi pwede naman yung used clothes, pwedeng pera, pwedeng in-kind, pwedeng sarili rin nyo, pwedeng talento ninyo. So I think there wouldn't be any excuse sa Lord para magamit tayo. Lahat po ba isusuporta? Yan, sinabi niyo yung kay Lord, hindi sa akin, ha? Sige po. So, kita-kits tayo dyan, September 20, 27, and 28, and let us harvest souls for the glory of God. Salamat po. Good morning, everyone. Can you greet one another? Sa kabila, sa likod, sa harap. Ayan. Okay, we have guests this morning. Pwede ba na pag tinawag ko po yung pangalan ninyo ay pwedeng tumayo saglit para ma-recognize po kayo ng church?
May I call Helen Vargas? Ayun, nasa bandang likod. Walang nakalagay kung sino ang nag-invite sa kanya. Pwede pong tumayo muna kayo. And may I call Hilda Nieva? Ayan. Another one is, siya po ay invited ni Helen Moral. Another one, invited siya ni IZ, Ruth Anyo. Ayun, nandun siya sa taas. Another one, na-invited din ni IZ, Vincent Rojas. Ayun, nandun din po sila sa taas. Okay, church, pwede bang i-welcome natin lahat ang ating guest ng CTTP SBC Welcome. 1, 2, 3, go! Welcome! So, makakaupo na po kayo. Welcome po sa inyong lahat. At masaya po kami na makasama kayo ngayong umaga. And hoping sa mga susunod na linggo, at kung kayo po'y taga rito, you are most welcome to be with us every Sunday. Okay, so purihin po ang Panginoon. This month ay tinatawag po nating Mission Month. So kaka-announce lang ni Sister Tin na may culminating activity tayong gagawin at hoping na ang bawat isa po ay makadalo o maging kabahagi po nito in many ways na kung saan ay in-offer po sa atin. So, ang ating pong theme for this month of September na Mission Month is Kingdom Revealed, the Compassion, Power, and Glory of Christ. So last week ay napag-usapan na po natin yung unang preaching natin. This is Compassion Revealed, the mission that multiplies mula sa feeding of the 5,000. Nakita po natin dito how Jesus' compassion moved him to act. How that compassion as well multiplied when the disciples partnered with him. Kita po natin sa few loaves of bread and few pieces, napakain niya ang more than 5,000 people. So, napaka-importante po, kanina nga nung sinasabi ni Sister Tin, anything that you can bring sa church, your presence, yung skill, or anything, used clothing, mga pre-lab clothes nyo, groceries, the small things that we have, pag nagsama-sama yan, malaki po ang pwedeng maitulong sa ating Nasugbo CTTP Nasugbo Outreach. So today we continue with the message for second Sunday. This is Power Revealed, the mission that brings life. Ito po ay from Luke chapter 7, 11 to 15. Manalangin po muna tayo bago natin basahin ang kanyang salita. Let's pray. Salamat Panginoon sa umagang ito. Tunay na napakasarap umawit ng iyong mga salita, declaring who you are, declaring what you can do, O Lord. Salamat na even as we worship you through singing, nare-reveal kung sino ka at ano kami sa iyo. Kaya patuloy po naming dalangin din na itong ikalawang message for this month of September. Ikaw magpala nito, gamitin mo ang iyong lingkod na maging mouthpiece mo to speak forth what you want us to learn and hear. Lord, open the gates of heaven para, Panginoon, ibuhos ang pagpapala sa aming kalagitnaan with the manna, Lord, with the word na ngayon ay ipangangaral. Buksan mo ang aming pandinig, ang aming puso, upang sa gayon hindi namin ma-miss yung message mo na gusto mong marinig namin ngayon. Salamat po, itong aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So let's read the passage in Luke 7, 11 to 15. Ang sabi doon, soon afterward, he went to a town called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. As he drew near to the gate of the town, behold, a man who had died was
being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." Then he came up and touched the bier, and the bearer stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." And the dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. So this passage is one of the most moving miracle stories in the Gospels. Imagine the scene, na binasa po natin. Yung context po nito, before our passage, is about yung healing na ginawa, yung pagpapagaling ng Panginoon na ginawa doon sa servant ng centurion. So, he just came from healing a centurion servant. Someone powerful, yung centurion po, he is someone powerful and well-respected sa kanilang lugar. Then, at this point of time, sabi kinabukasan, he enters 9 and meets the exact opposite. Sino po yung na-meet niya doon? A widow. A powerless widow, grieving and forgotten. So, dito, pinapakita ni Luke, who is the author ng passage, na siya po isang historian, pinapakita sa atin dito that the kingdom of God crosses every boundary. Rich or poor, strong or weak, insider or outsider, the gospel is for all. Kasi ito pong centurion ay isang Gentile. Kaya makikita po natin na hindi lamang pang Hudyo o pang mga Jewish ang gospel, but for all. And here's what amazing sa story natin ngayong umaga. Doon po kasi yung centurion nag-plead, nag-beg off kay Jesus na pagalingin yung kanyang servant. Pero dito, makikita po natin, the widow, yung balo, didn't even ask Jesus for help. No desperate request, no loud prayer. The miracle na ginawa dito began with Jesus' compassion. He saw her pain, felt her sorrow, and acted with power. So, as we go along, makikita po natin yung kwento na ito kung ano ang makikita rin natin in reflection with this story. So Jesus touched the coffin, spoke a word of authority, and the dead young man came back to life. Then look at this tender detail. Sabi rito, and Jesus gave him back to his mother. So, hindi lang physical resurrection ang ginawa ni Jesus sa kanya, it was also restoration of family, hope, and the future ng balo na ito. So for us today, this story reminds us that the mission of Jesus is not only about preaching the word, but about bringing life where there is death, hope where there is despair, and restoration where there is brokenness. And that's our call also. The main idea of our passage for today is this: Christ's compassion meets human suffering. His power restores life, and His mission sends us to proclaim hope to a hurting world. So let's go for the points. Number 1, in verse 12, o 11 and 12, makikita po natin doon na Jesus sees our pain. So nakikita ni Jesus yung atin pong nararamdaman na mga pains. Basahin ko po sa Tagalog, although English ang nakalagay dyan. Kinabukasan, ito po yung after Jesus heals a centurion servant. Nangyari na siya'y pumunta sa isang lungsod na tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. So, titingnan po natin sa picture na ito na sa pagpasok niya sa lungsod ng Nain, marami po siyang kasama. Hindi lang ang kanyang mga alagad, kundi napakaraming tao ang pagkakasabi. Then, verse 12, nang papalapit na siya sa tarangkahan ng lungsod, narito may isang taong patay na at binubuhat papalabas. Ang lalaking patay ay nag-iisang anak ng kanyang ina na isang balo. Maraming mga mamayan ng lungsod ang kasama ng ina.
So, marami pong nakikiramay, marami pong nakikipaglibing. Alam niyo po ba sa tradisyon ng Israel, sa Jewish, pag may namatay, ay meron pong tinatawag na paid weeper, na nakukuha nyo yung umiiyak, nagpapalahaw, paano ba, tama? Nagpapalahaw ng iyak. Parang gano'n. So, and usually, kasi hindi naman sila nag-embalsamo, ang sa time na mamatay siya, almost that very day, ay ililibing rin siya. And that's outside the city. Kaya habang ito ay yung processional, yung funeral procession, you will hear the grieving, yung weeping ng mga lamentators sa tinatawag. And that time, yung grieving mother ay balo. Wala na siyang asawa. Nag-iisa na lamang siya dahil nawala pa yung kaisa-isa niyang anak. Kaya yung balo na ito, her heart was really broken over the death of her only son. Na it means to say, wala na siyang makakasama sa buhay, wala na siyang magiging katuwang sa paghahanap buhay. And even yung future niya is at stake na rin that moment. Ngayon, tingnan natin, paano tinanaw ito ni Jesus? Ano ang ginawa ni Jesus dito? We will see, maraming kasama si Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, marami rin kasama yung funeral procession. Yet, that moment, Jesus stopped. He stopped. And then, he noticed the widow's sorrow. He saw her loneliness. He saw her broken heart. He saw her uncertain future. So, Jesus saw beyond the crowd. Na-single out niya yung nagigrieve na mother, na balo. Hindi lang niya nakita yung patay, yung kabaong, yung maraming tao. Hindi lang yung crowd ang nakita niya, but specifically, yung babaeng balo. So, ano yung pinopoint out ng message na ito sa atin, yung sitwasyon na yon? In principle, in mission principle, this is it. Mission begins with seeing people through Christ's eyes of compassion. Sa kaganapan na nangyayari ngayon sa ating bansa, sa loob at sa labas ng bansa, recently, napakarami nating na-encounter, naririnig, ang daming comments sa FB. Ang dami kang makikita sa mga wall, share ng mga... Makikita po natin, kung tatanawin natin ang mundong kinalalagyan natin, it's a broken world. So what should we do? Anong dapat natin gawin? Parang hopeless tayo. Parang wala tayong kaya na gawin. Pero alam niyo ba, may nagsabi ng ganito, we cannot save everyone, but we can see the one in front of us. And even nga minsan, in front of us, di pa natin ma-reach out. Minsan kasi, very busy tayo sa dami ng tao. We are busy in our world. Ako nga, ang dami kong problema, tatanaw pa ako sa iba. Hindi ba? Yan usually yung ating mga katwiran. Daming kailangan kong gawin, wala akong time. Dami ng ministry, maraming ginagawa sa ministry, ang daming involvement. Pero nawawala yung main thing, and that is touching people's lives. Pero dito si Jesus, tumigil siya. Hindi niya pinalagpas yung pagkakataon na yon. Tumigil siya, nakita niya yung balo. Sa Biblia, maraming instances na tulad nito. He took notice of seeing people individually. One of them na pwede ko ibigay ay yung popular, si Zacchaeus. Hindi ba si Zacchaeus ay maliit na tao? Gusto niyang makita si Jesus, pero hindi niya kayang makita
Kaya ang ginawa niya, umakyat siya sa sycamore fig tree. At least, sa dami ng tao, dahil maliit siya, nandun siya sa puno ng sycamore fig tree, makikita niya si Jesus pag dumaan. At nangyari nga, pagtapat ni Jesus sa sycamore fig tree, tumingala siya. Sinabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan at ako'y tutuloy sa iyong bahay. So sa dami ng tao, napansin siya ni Jesus. Thinking natin, minsan di tayo pinapansin ni Jesus. Pag may problema tayo, anong ginagawa natin? Lumalapit ba tayo agad kay Jesus? O nagmamaktol tayo kay Lord? Na parang kinukumpara natin, bakit siya? Binebless mo, bakit ako hindi? Bakit nananalangin ako pero parang walang tugon? So, bingi ba ang Panginoon? Ayan. Pero, tingnan niyo yung sabi ng Luke 12 verse 7. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Higit tayo sa ibon. Yung ang ibon na namamatay, hindi naliligtas sa paningin ni Jesus. How much more tayo? Sabi nga, kaya niyo ba bilangin yung hair niyo? Pag nga nagsuklay ka, meron ng malalaglag dyan, di ba? Pero ano ibig sabihin nito? Very updated ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya wag niyo sabihin, di kayo pinapansin ng Lord. He took notice of each one of us. So, this week, ito yung challenge ko. Don't just see crowds. See one person this week who needs hope. Let us be like Jesus. See individuals. Isulat mo yung pangalan ng isang tao na nangangailangan ng panalangin o kaya pag-visit mo, pangungumusta mo. See them the way Jesus sees them. Pray natin, Lord, bigyan mo ako ng matang katulad ng mata mo. So, tumanaw tayo ng isang tao this week who needs hope. Then, point number 2, verse 13. Jesus is moved with compassion. Nang makita siya ng Panginoon, siya ay nahabag sa kanya. Sinabi niya sa kanya, huwag kang umiyak. So, nakita niya yung grief ng balo. At nang makita siya ng Panginoon, nagdalang habag ang Panginoon sa kanya at sinabi, nilapitan siya, huwag kang umiyak. Madali bang mag-comfort ng mga namatayan? Ng mga may karamdaman? Ng may pinagdadaanan sa buhay? No, it's not. Pero, pag ang puso mo ay may kahabagan for that people, you will be led by the act of love. Hindi mo kailangang mag-compose ng word. Pag may compassion ka, kusay ang lalabas. At ramdam ito agad ng taong nangangailangan ng ating compassion. Jesus felt her sorrow and loss. He felt her emotional heartache. So being God, Jesus knew the grief and emotional heartache that was troubling doon sa balo na ito. Definitely, pag may namatay sa ating mga loved ones, hindi simple ang pinagdaraanan. I've been 24 years na po ako dito. Noong una, ayaw kong mag-preach sa patay. Sinabi ko yun kay Pastor Miguel. Pero no choice ako, kailangan. Pero alam nyo ba, pwede na akong gumawa ng manual. Sa dami kong napuntahan, napangaralan ng mga funeral services, pwede na ako mag-create ng book manual ko. The Lord has helped me. Paano? Meron akong message for ang church, for the members, and for other people pa.
At minsan, hindi mo kailangan mag-compose pa ng word. Just your presence, just the message of the word, just tap on the shoulder, or bring something that will help the bereaved family. It's a comfort already sa kanila. Sa 24 years na yon ay nandun din, kasama ko si Ate Ning, pagdalo sa hospital. Malakas pa ako noon. Kaya kong tumawid sa EDSA, sa bridge. So, kasi nung maging pastor ako dito, sinabi ko talaga na I cannot visit each one of you, but I can give. What I can give is pastoral care, which I did. Kaya, alam niyo po, mararamdaman mo yung pamilya na namatayan. And ito ang Panginoon. It greatly burdened Jesus that this widow grieved and was left with alone. Kaya sabi niya, weep not. And yung word ni Jesus ay very genuine. He empathized with her. Mga kapatid, ito ang puso ng misyon, compassion. Yung compassion, hindi lang sympathy na awa, kundi deep empathy na pwedeng hindi ka kumilos. Na itong magtutulak sa'yo para ikaw ay gumawa. So Jesus' compassion was not obligation. It was love. In mission, obligation says, I have to do this. But compassion says, I cannot ignore this. Kaya kung minsan, hindi tayo nagtatagumpay sa pagganap ng misyon. Transactional. Obligasyon. Pero mga kapatid, pag ang pag-ibig ang nagtulak sa'yo, yung compassion na nagtulak sa'yo, na makikita mo, papuntang impyerno ito pag hindi ko binahagi ang ebanghelyo. It's so easy for you to share it. Spontaneous ang magiging dating. Naalala nyo ba nung pandemic? Maraming namatay, naulila, daming naghirap, hindi sapat yung condolence. People need real comfort, food, presence, prayer. That's compassion in action. Nagka-COVID din po ako ng panahon na yon, hindi ko makakalimutan ang maraming puso na nagpapaabot ng panalangin, nagte-text. Yun lang yung communication ko kasi nandun po ako sa Murphy. May pangungumusta, may nagpapadala sa riders ng mga pagkain, gamot, oxygen tank, financial help, pag-aalaga sa akin despite na pwede silang mahawa. And I appreciated those people. So Jesus also empathized with our weeping, with our pains, with our hurts. Naalala niyo ba yung kwento ng Israelites nung sila'y alipin sa Egypt? Makikita natin doon ang puso ng Diyos about them. In Exodus 3:7, ang sabi doon, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Nakikita ng Diyos yung kanilang nararamdaman. Naririnig ng Diyos ang kanilang mga iyak, daing. Alam ng Diyos ang kabigatan na pinapasan nila noong panahon na yon. Mga kapatid, ganun din sa atin sa ngayon. Kapag umiiyak ka, dahil may karamdaman ang mahal mo sa buhay. Kapag ikay nalulungkot, dahil may pasaway ka, na asawa o anak kaya. Kapag wasak ang puso mo, dahil naliligaw na landas ang anak mo. Kapag nagdadalang hati ka, kung mayroong namatay o pumanaw na kamag-anak mo, alam ng Panginoon ang nararamdaman mo. Alam ng Panginoon yung pain because He cares for you. Hindi lang siya basta nakikinig. Siya'y nagmamalasakit. Di ba? Sabi ng 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He cares for you. And Psalms 34:15, sabi dito, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears
are open unto their cry. Ano po ibig sabihin nito? Ang mata ng Diyos ay nakatuon sa iyo. Bukas ang kanyang tenga para sa bawat iyak at dalangin mo. So the principle here for mission, the heart of mission is compassion, not obligation. What does it mean? Mission is driven by love, not just out of duty. If we share the gospel just because it's a rule, a church program, it becomes cold and mechanical. But when we are moved by compassion, like Jesus in Luke 7:13, we act because we genuinely care about people's pain and lostness. Sabi, obligation says, I have to do this. Compassion says, I cannot ignore this. So, the challenge for you on this part is this. Do one act of compassion this week. Visit someone grieving. Bring encouragement. Be present in someone's pain. That's mission in action. Kanina nag-pray si Dang. Brother Willie right now is in hospital in Viluna. Pastor Jay has been sick for a long time. Almost more than a month, I know. Pero continuous pa rin po ang gamutan, pagpapacheck up. So, maaring marami rito na nagdurusa na hindi natin alam. Kaya nga napakahalaga na sensitive tayo. Kaya napaka-importante po nun. So, pag nandiyan yung compassion, compassion will dictate yung mga actions, step na gagawin natin. So, nawa tayo mag-lift ng mga hurts nila. Amen? Can we do that? Point number 3, verses 14 to 15. Jesus brings life when there is death. Lumapit si Jesus at hinipo ang kinalalagyan ng patay at ang mga bumubuhat nito ay tumigil. Sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Siya na namatay ay umupo at nagsimulang magsalita. Ibinalik siya ni Jesus sa kanyang ina. Sa act ni Jesus na ito, there's something. Jesus touched what others considered unclean. Sa batas ng mga Hudyo, hindi ka pwede. Dudumi ka. Kasi unclean ang tawag doon. You cannot do that. Ang mga dapat na nandun lang mga loved ones niya, kaya kaagad inililibing ito. So, what does it mean? It shows that His mission crosses boundaries. Jesus touched the coffin and spoke life. Ipinapakita niya dito na ang kanyang mission ay lumalampas sa lahat ng hangganan ng tradisyon ng Israel. May another picture na ginawa rin ito ni Jesus when He talked with the Samaritan woman at the well in John 4. Ang isang Israelita hindi pwede makipag-usap sa mga Samaritans. Pero, makikita po natin, Jesus talks with the Samaritan woman at the well. But because of that, many Samaritans believe. That's His mission, why He's there, talking with the Samaritan. He eats with the tax collector. Kaya siya ay pinagsalitaan ng mga tao na siya'y nakikikain, nakikiupo sa mga sinners. Hindi ba tinawag niya si Zacchaeus, tutuloy ako sa iyong bahay. And tax collector, si Zacchaeus. So Jesus goes against the flow of traditions for the mission's sake. Naalala ko yung classmate ko sa ATS. Siya po ay born mayaman. Sa kutis pa lamang at dindig, itsura, talaga pong hindi lang siya basta mayaman, napakayaman. Pero siya po ay Christian. Every weekend, nagpapabili po siya ng mga fruits, talagang boxes of mga apples, oranges. Alam niyo siya nag-serve?
Payatas. Payatas ba yung mga mountain, ng basura? At pag siya'y pumunta doon, hindi siya nagdadamit ng mayaman, na simple lang. Pero kahit siya magdamit ng simple, kitang-kita mo, mayaman talaga siya sa kutis at kamay, everything. Ingleseros po siya, pero pinilit niya magsalita ng Tagalog. He goes beyond. Yung mga discomfort ng payatas, maamoy, mabaho. Yung mga bata, yung mga damit pag pumupunta doon. Pero, because of the love for children, hindi niya inalintana to cross the border. Pastora Perla and Danny, si Pearl at si Danny, iniwan ng pamilya. Maraming mga discomfort kung saan sila naroon. Pero they never mind because of the love for souls. Kasi hindi lang tayo pang signal. Pwede rin tayo pumunta pa sa iba't ibang dako ng daigdig as the Lord called us. So, mga kapatid, may dala tayong salita ng buhay. Kaya nga makikita natin, Jesus' word carried life-giving power and nothing can stop His power from restoring hope. Mga kapatid, Proverbs 18:21 sabi, life and death are in the power of our tongue. Kanina yung inawit natin, speak Jesus. Life and death are in the power of our tongue. Proverbs 15:23, it is wonderful to say the right thing at the right time. Hindi binigay ng Diyos ang ating dila para mag-curse, para mag-judge, but to bless, to speak forth life. That's our call. Kung ikaw ay nag-go against that call ng Lord sa'yo, you are sinning against God and you have to repent. We have to speak life. Minsan, hindi natin naaalala itong pagkatawag ng Lord sa atin. Kaya, yung word na, pag kinamay mo, God bless you, kapatid. I prayed for you. And that's life. You are speaking forth life. Hope. You are speaking hope. Kung nagkasala ang kapatid, pwede mo sabihin, the Lord loves you in spite of, you just need to return to the Lord. Amen? Kaya napakahalaga po nito. And makikita natin sa point na ito, Jesus removed the widow's heartache. How? By delivering her son alive. And Jesus can also remove our pains. Ano sabi ng Matthew 11:28? Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Mga kapatid, huwag kayong pumunta sa kung kay nino pa man. Kay Lord tayo pumunta. For sure, secure tayo kay Lord. Ngayon, kung kilala mo na si Jesus bilang tagapagligtas mo, tinanggal na niya yung pinakamabigat na pasanay ng tao. Ano po ito? Ito ang kasalanan. Kasi pinatawad ka niya, niligtas mula sa impyerno, binigyan ng tahanan sa langit. Darating ang araw, na tuluyan ang aalisin ng Panginoon ang lahat ng sakit, lahat ng mga naramdaman nating hurts. Sabi ng Revelation 21:4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Imagine that day. We're looking forward to that. No more death, no more pains, no more tears. May awit niyan, What a day that will be. Usually, paborito ko to pag may mga funeral service, kaso, old song daw to, di daw nila alam. Pinakakanta ko sa kanila, pero hirap nilang awitin. Pero napakagandang message ito. So, the principle we have here, mission is bringing Christ's life-giving word into places of spiritual death. Noong araw, maraming revival na gaganap. 1980s, usually yon. Maraming mga lugar na dati ay walang mga churches. Mga patay ang nandun tao, parang zombies. Pero nabuhay dahil kay Kristo. Bakit?
Dahil may naglakas loob na ipangaral ang salita ng Diyos, isa ako doon. Umaattend ako ng mga krusada noong panahon na yon at na-born again ako. Kahit ngayon, sa schools, workplaces, communities, when we bring Christ's word, life begins to happen. Ngayon, meron tayong tinatag na purpose na ginagawa dito sa church. Opportunity for the gospel to be shared. May mga group of people tayo, mga kapatiran, ayan, pumupunta sila sa mga paaralan para magbigay ng pag-asa. Kasi the good news na tinatawag natin ay belong only to Christ. That's the good news. Sabi ng Romans 10:15, how beautiful are the feet of those who preach the good news. So my challenge for you this week, speak life this week. Share a verse, testimony, or prayer with someone hopeless. And join an outreach. Bring Christ's word where people feel spiritually dead. Mayroong binigay po sa atin na culmination, September 20, 27, and 28. Why not join? Why not be part of it? Amen? Amen. So, mga kapatid, ito yung aking conclusion and mission challenge for everyone. The story of the widow of Nain reminds us Jesus sees our pain. Jesus sees your pain. Jesus feels your sorrow, our sorrow. Jesus speaks life and restores hope. Kung kaya niyang buhayin ang patay noon, kaya niyang buhayin ang ating puso. Matigas ba ang puso natin? Dumarating, lalo na sa mga matatanda ng Kristiyano, nakakalos na yung heart. Ang kalyo ba ay meron bang damdamin? Pag kumapal na ang kalyo ng puso natin, wala na tayong sensitivity sa kapwa natin. Ingatan natin ating mga puso. Kaya niyang buhayin yung ating mga kalyong puso. Kaya niyang buhayin ang ating mga pamilya na wala pa kay Kristo. Kaya niyang buhayin ang community for Jesus. And our mission, to bring Christ's life-giving compassion and hope to others. So, let me ask you this morning. Next slide. Will you let Christ touch your pain and restore your hope? Are you in pain? Are you hurting? Are you hopeless? What challenge do you have? Will you let Christ touch your pain and restore your hope? Why not receive His life-giving hope in your life now? And second, and will you be His hands and His voice to bring life to the hopeless around you? Mga kapatid, nilikha ng Diyos ang ating dila to proclaim His life-giving hope to any person na makakadaong palad po natin. So let us all live His compassion in our family, in our church, in our community. Tandaan natin, mission is not about obligation. It's about compassion. The same compassion that moved Jesus must move us also. So, makikita po natin in every person, maaaring feeling abandoned, feeling alone, feeling hopeless. But Jesus still speaks today. Kung paano siya nagsalita sa young man, sinasabi niya ngayon, young man, young woman, I say to you, arise. So, let's go out this mission month, empowered across all generations for the Great Commission. May I invite yung ating praise team? I want us to do something. Yung kinanta natin kaninang Speak Jesus, as we sing this song, at madadaanan natin yung passage,
as we sing this song, at mayroong portion doon na we need to speak forth the word Jesus. Speak the name of Jesus. Kung may healing, declare healing in the name of Jesus. Kung mayroong tinatawag na mga depression, speak against that depression. Amen? So, respond for every lyrics na awitin natin. For you, for your family, for our nation, for anything that the Lord na ilalagay sa inyong isip. Pwede ba tayong tumayong lahat sa oras na ito? Then, declare, speak the name of Jesus over all these circumstances. He is powerful. He can do. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Walang bagay na imposible sa Kanya. We have the authority to do that because we are children of God. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Declare it. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul that captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Hallelujah. 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 We speak forth your name, Jesus, over our nation. We speak forth against corruption.
We speak forth over, Lord, over darkness in our nation. We speak forth, Lord, yung mag-raise up, God, ng aming mga manggagawa sa aming gobyerno, ng mga tapat, may takot sa iyo, Lord God. We speak life, Lord, for our governors. We speak life for our mayors, for our president, oh Lord, for our cabinet members. Lord, let salvation come to our nation. Let salvation come to our families. Let healing flow to those who are sick, oh God, for Brother Willie, for Pastor Jay, for all those who have sickness right now. We speak forth healing in your name. Hallelujah. 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 Sa mga nanulumbay, sa mga nanulungkot, sa mga may sufferings, sa mga hopeless, depressed, distressed, we speak forth life. We speak forth blessings after blessings, comforts after comforts, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon Diyos, patuloy po namin dinideclare na kung saan nandun ang Espiritu mo, nandun ang kalayaan. Kung saan nandun ang mga anak mo, may ilaw na tumataglaw sa kadiliman. Kung saan naroon ang iyong mga anak, O Lord God, mayroong pag-ibig, may compassion, may pag-asa na naibabahagi sa mga tao na wala pa sa iyo. Father God, just take full control, O Lord God, ng aming mga buhay. This is your call to us. This is your call to us. Lord, punuin mo ang aming puso ng pag-ibig, katulad ng pag-ibig mo. Punuin mo ang puso namin ng compassion. Lord, that we will have the eyes of compassion to those who needs it, O God. Lord, patawarin mo kami na minsan very selfish kami, very self-centered kami. But this time, Lord, make use all of us. Gamitin mo kaming lahat to speak forth life, to speak forth the powerful name of you, Lord Jesus. Salamat. Salamat sa word mo ngayong umaga. Hayaan mo, O Diyos. Let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan. Kinikilala namin ang iyong pag-ibig. Kinikilala namin, O Lord God, na walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na di mo kayang gawin. Na kung ginawa mo, kaya namin gawin sa kapangyarihan ng pangalan mo, Panginoon. Salamat na kilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lord, lahat po ng ito ay aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Let your name be praised alone. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. God bless every one of you. Let us make Jesus shine wherever we go. Amen? Amen. God bless everyone and magbatian po tayo. Speak forth blessing to each one of us before we go. Amen.